Biglang nalungkot ang mukha ng kanyang ama dahil sa tanong niya. Dad, bakit? May problema ba kayo ni Mommy? Buntis ang mommy mo, anak, at ayaw na niyang ituloy ang heart transplant dahil makakaapekto lang yun sa baby. Saglit na natigilan si Miko sa binalita ng ama. Buntis ulit si Mommy? Kambal na naman ba? Hindi ko alam, anak eh. Bakit? Kasi laging kambal si Mommy kapag nagbubuntis eh. Ang lupit niyo, Dad, kaya ang bilis naming dumami eh. Pero pwede naman siguro si Mommy magpa-heart transplant na hindi naapektuhan si baby. Pwede nating isuggest sa doktor na ilipat muna sa ibang babae ang baby niya. Yung kaya nating bayaran ng malaking halaga. Basta willing lang siyang magpalaki ng baby sa tiyan niya hanggang sa mga anak siya. Biglang lumiwanag ang mukha ni Mike dahil sa naisip na ideya ni Miko. Alam mo anak, napakatalino mo talaga. Bakit ba hindi namin naisip yun? Kasi naman Dad, ang hirap sa inyo ni Mommy kapag magkasama kayo. Nahahalata ako na nabubobo kayo pareho. Nawawala kayo sa tamang pag-iisip kapag kaharap niyo ang isa't isa. Sandaling nagseryoso ang mukha ni Mike nang marinig ang pangangaral ni Miko. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nagmahal. Kapag dumating ang araw na magmahal ka, siguradong maiintindihan mo rin kami ng mommy mo. Yung ugali mo na yan, ganyan na ganyan din ako sa iyo noon. Sinasabi ko pa lang na hindi dapat mahulog ang loob ko sa mga babae. Ngunit anong nangyari? First time kong ma-inlove sa mommy mo. At wala akong kinatatakutan sa buong mundo, kundi siya lang. Pag tumibok ang puso mo, hindi mo yan mapipigilan. At handa kang mamatay o pumatay para lang sa babaeng mahal mo. Ang lalim naman yan, Dad. Ikaw yun, iba ako. Basta paglagi ko, magiging halimaw ako katulad mo. Nang sa ganun, walang mangangahas na pihin ng aking mga kapatid dahil takot sila sa akin. At yung mga babae, sakit lang sa ulo yan. Tignan mo si Missy. Minsan sumasakit na ang ulo ko sa pagiging pasaway niya. Ayoko nang magdagdag pa. Suko na talaga si Mike sa mga reasons ng anak niya. Kinulo niya ang buhok nito at hindi na muling kinontra pa ang paniniwala niya sa buhay. Alam niyang sa pagdaan ng panahon, magiging malambot din ang puso nito. Bahala ka nga kung ayaw mo sa mga babae. Basta wag ka munang magsalita ng patapos. Baka kainin mo rin ang sinabi mo at maalala mong tama pala si Dad. Sige na, ihahanda ko pa ang bagong plano natin. Nakasimangot si Miko na bumabada ng kama. Dala ang kanyang laptop at sumunod sa kanyang ama palabas ng kanyang silid. Hindi na niya pinatay ang kanyang laptop dahil 24 oras niyang sinusubaybayan ang mga kinikilos ng grupo ni Alex. Naka-automatic save naman yon sa lahat ng laptop niya. Kaya pwede niyang balikan mamaya ang mga scenes na hindi niya nakita. Paglabas ng silid ng mag-ama, ay siya rin namang paglabas ni Cassie ng silid. Gising na ito ngayon. Babe, saan ka pupunta? Agad na tanong niya kay Mike nang makitang nagmamadali itong umalis. Mabilis namang niyakap ni Mike ang asawa mula sa kanyang likuran at tinalikan ito sa liig. Pupuntahan ko muna si Sandra, babe. May bagong plano kami ni Miko. Saglit na kumala si Cassie mula sa mga yakap ni Mike at hinarap ang asawa na may pagtataka. Anong bagong plano? Kayong dalawa nagpaplano na ngayon na hindi ako kasama? May himig pagtatampo na tanong nito sa dalawa. Syempre, tulog ka eh. Kaya hindi ka na namin ginising. Tsaka biglaan lang tong plano namin. Bakit? Ano ba ang bagong plano nyo? Di ba ang dating plano na hahayaan nating makatakas si Sandra? Para mahuli natin si Alex Montenegro? Dahil pa iba-iba siya ng lokasyon. Yun na nga, baby. Pero nagbago na ngayon ang plano upang malaman natin kung sino si Marcos at kung sino din si Alex Montenegro. Naguguluhan kasi kami kung sino ba talaga ang matindi nating kaaway. Biglang nagkunot ang noo ni Cassie nang marinig ang pangalang Marcos. Marcos ba ang sabi mo? Parang narinig ko na ito noon na binanggit ni Master Allen sa akin nang nagtatago pa ako sa isla. Sa naaalala ko, si Marcos ang punot dulo ng lahat ng mga nangyayari sa ating pamilya. Ngunit wala siyang binanggit kung ano ang kaugnayan natin sa kanya. Bakit niya tayo gustong sirain? At ano naman ang kaugnayan niya kay Alex Montenegro? Naguguluhan ding wika ni Cassie. Dad, Mom, hindi kaya magkapatid si Alex at Marcos? Kasi naalala ko kanina sa video, nabanggit ni Marcos na anak ni Alex si Sandra at balak niyang pagsamahin na ikulong ang dalawa sakaling itakas na niya ang anak nito. Mama ang tawag niya doon sa matandang babae sa video at apo niya rin si Sandra. Ibig sabihin, pamangkin ng Marcos na yun si Sandra. Alam mo anak, may point ka dyan.
Kaya tama ang naisip mo. Nalagyan natin ng spy camera si Sandra para makita natin kung nasaan ang totoong Alex Montenegro. Aalis na muna ako. Sabat naman ni Mike. Akmang aalis na si Mike nang hinawakan ni Cassie ang kamay niya. Babe, sasama ako. Kailangan mo rin ako para mapaniwala natin si Sandra na nakikiayon tayo sa kanya. Ang akala niya ngayon naniniwala tayo na kakampi na natin siya, di ba? Natutulungan niya tayong mahanap si Alex. Pero babe, kaya ko na to. Delikado. Nag-iba na ang plano natin. Hindi natin alam kung si Marcos ba o si Alex ang talagang kalaban natin. Babe, sa ayaw at sa gusto mo, sasama pa rin ako. Paano kung mahalata ni Sandra at Alex o Marcos na yan na may ibang plano tayo dahil hindi mo ako kasama? Ayokong pagdudahan ka nila, babe. Pero paano kung atakihin ka sa puso dun? Mas lalong manganganib ang buhay mo. Halata ang pagkadisgusto ni Mike sa plano ni Cassie. Promise, walang mangyayaring masama sa akin dun. Lagi ako may dalang gamot at isa pa, hindi naman maaapektuhan ang puso ko sa mga kalaban ko eh. Marunong din akong lumaban. Sinabayan pa niya ng pagpapakyut at paglalambing habang nakikiusap sa asawa. Isa pa, nandyan ka naman eh. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit patuloy pa rin lumalaban ang puso ko. Malandi niyang wika, sabay yakap sa asawa. Dahilan upang mapapayag niya ito. Napaawang naman ang labi ni Miko nang makitang pumayag kaagad ang kanyang ama. Bilib talaga siya sa kakaibang charm ng mommy niya dahil kaya niyang paamuhin ang isang Demon King na katulad ng daddy niya. Ang cheesy niyo naman, mauna na nga ako. Mahinang usal ni Miko at tinalikuran na ang dalawa. Ganun na lang ang pagkagulat ng dalawa nang makita si Miko na prente lang nakaupo sa backseat at busy na sa pag-type ng mga code sa laptop niya nang umupo na rin sila sa loob ng kotse. Anak, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala na tanong ni Cassie. Miko, may lakad kami ng mommy mo. Bumaba ka na dyan, nagmamadali kami. Wika ni Mike. Daddy, kung hindi niyo ako isasama sa lakad ninyo mamaya, paano ko makakatulong? Kung dito lang ako sa bahay, hindi ko makikita ang lahat ng anggulo ng hideout nila. Mabuti na yung malapit ako sa lokasyon ni Alex mismo dahil mabilis kong mahahak ang lahat sa paligid. Iba pa rin kapag malakas ang signal. Pangungumbinsi ni Miko. Anak, delikado dun, ang bata mo pa. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Saway pa rin ang kanyang ina. Mommy, pareho lang naman tayo eh. Mas baby pa nga yung pinagbubuntis mo. Sumama ka rin kahit delikado, di ba? Mas mabuti na yung nandun ako. Miko, ayoko ng ganyan na sagot mo ha. Isasama na rin namin ang Tito Dwayne mo eh. Kaya mas maganda na dito mo na lang kami tulungan sa bahay. Mom, mas mahirap kapag si Tito Dwayne ang dalhin nyo. Magtataka sila dahil kilala na siya ni Sandra. Tiyak na mag-iisip yun kung bakit sinama si Tito Dwayne, di ba? Subalit kapag ako ang kasama ninyo, hindi na siya magdududa. Dahil hindi alam ni Sandra na mas magaling pa pala akong hacker kaysa kay Tito Dwayne. Nasapo ni Cassie ang noo dahil sa mga sagot sa kanya ni Miko. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at binalingan si Mike upang humingi ng tulong. Ngunit nagkibit balikat lang ito sa kanya. Nagpapahiwatig na hindi niya rin alam kung paano kukumbinsihin si Miko. Kinurot niya si Mike sa tagiliran dahil sa inis niya. Aray naman babe, bakit ako? Reklamo ni Mike, ngunit parang matatawa siya dahil sa reaksyon ng asawa. Palibhasa kasi, nagmana sa iyo yung katigasan ng ulo ng anak mo. Tignan mo, napaka-reasonable na niya. Matalino pa yata yan kaysa sa iyo eh. Hahaha, wait, correction Mrs. Valdalion. Sa'yo nagmana ang katigasan ng ulo niyang anak mo. Tignan mo nga, kanina ikaw ang ayaw kong isama, ngunit matigas pa rin ang ulo mo. Sasama ka pa rin. Sa tingin mo, kanino nagmana yan? Agad na namula ang mukha ni Cassie dahil sa sagot ni Mike sa kanya. Palihim niyang kinurot ang gitnang bahagi ni Mike sa sobrang gigil at inis niya. Ouch! Biglang sigaw ni Mike nang makaramdam siya ng sakit dahil sa ginawa ng asawa. Sa kabila ng sakit ay gumisilang siya rito. Babe, marunong ka na ha? Alam mo na talaga kung saan nakapwesto ang alaga ko. Tsheh! Mag-drive ka na nga. Puro kakalukuhan. Nairitang singhal ni Cassie. Pumalatak ng tawa si Mike dahil pulang-pula na ang mukha ni Cassie dahil sa inis sa kanya. Siniil niya lang ito ng halik sa tungki ng ilong bago pinaandar ang kotse. Walang pakialam si Miko sa mga nangyayari sa dalawa sa front seat dahil busy na siya sa pag-setup ng spy camera sa laptop niya. Ito ang gagamitin nila
para ikabit mamaya sa damit ni Sandra. Alas 5 na ng hapon na makarating sila sa lugar kung saan itinago nila si Sandra. Pagkatapos tawirin ng ilog, di nagtagal ay nakapasok na sila sa lumang bahay kung saan ito nakakulong. Pinaiwan nila si Miko sa loob ng sasakyan upang mamonitor niya ang mga nangyayari sa paligid. Mayroon lamang 2 elite siyang kasama roon upang protektahan siya anumang pwedeng mangyari mamaya. Lahat sila ay nakasuot ng earpiece upang mapanatili pa rin ang komunikasyon nila sa isa't isa. Sandra, pakakawalan ka na namin mamaya. Malaya ka nang makakaalis. Wika ni Cassie habang tinatanggalan ng piring ang mga mata ni Sandra. Ngunit lingid sa kalaman ng babae. Mabilis din ang isang kamay ni Cassie sa paglagay ng hidden spy camera sa butones ng damit niya. Matapos matanggalan ng piring, muling nagliwanag ang mga mata ni Sandra habang umiikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Kahit naghilom na ang kalahati ng nasunog niyang muka, dulot ng asido na binuhos sa kanya ng mga nakaraang buwan, hindi may kakaila na pwede pa ring matakot ang sino mang makakasalubong niya sa daan. Anong ibig mong sabihin na pakakawalan niyo na ako? Nagtataka ang mga mata ni Sandra habang nakatingin sa kanila. Nagbago na ang isip namin. Nakahanda na kaming pakawalan ka, basta't ituro mo lang sa amin kung nasaan si Alex Montenegro. Saglit siyang nag-isip. Ano ang dahilan at bakit nagbago ang isip niyo? She asked. Simple lang. Gusto na naming tapusin ang alitan sa pagitan namin ni Alex Montenegro at ikaw ang makapagtuturo sa amin kung nasaan siya. Palihim nang umiti si Sandra dahil nakaayon ng dalawa sa mga plano niya. Alam niyang itatakas na siya mamaya ng kanyang kinikilalang ama, kaya tama lang ang pagkakataong to. Mamayang gabi babalikan ka namin dito upang pakawalan. Wika ni Cassie. Teka, bakit mamayang gabi pa? Hindi na lang ngayon. Halata ang excitement at pagdududa sa boses ni Sandra. Maliwanag pa ang sikat ng araw ngayon. Alas 5 pa lang. Nagmamadali ka pa? Gusto lang namin makasiguro na hindi mo kami tatraydorin. Mas magandang lumabas ka kapag gabi. Walang masyadong makakakita sa atin kapag nilusob natin ang lungga ng iyong ama. Nairitang sagot ni Mike. Hindi na nagreklamo pa si Sandra dahil mamayang alas 6 din naman ang takdang oras na pinag-usapan nila ng kanyang ama. Tiyak na din naman na hindi magtatagal ang pagsasama ng dalawang ito sa harapan niya. Pagkatapos iwanan ng mag-asawa si Sandra, mabilis na silang naglakad pabalik sa kotse. Babe, sigurado ka bang babalik tayo mamaya? Pagkaraan ay tanong ni Cassie. Siyempre hindi. Ano naman ang gagawin natin doon? Magpahuli sa kalaban? Si Mark na ang bahala sa kanila. Sa kanya binalingan si Mark na ngayon na nakasunod na rin sa kanila. Mark, sinigurado mo ba ang mga tauhan natin? Yes, boss. Lahat sila ay nakadapa na ngayon at nagkukubli sa mga damuhan upang hintayin ang pagdating ng mga tauhan ni Alex. Lahat ng sulok nitong lugar, maging sa ilog, ay mayroong mga tauhan natin. Nakahanda na silang lahat. Bumalik ka na sa pwesto mo, Mark. Agad na tumilama si Mark at nagkubli na rin sa mga matataas na damuhan. Dad, napaaga ang dating nila. Papunta na sila ngayon dyan. Bilisan niyo ni Mami at bumalik na sa kotse. Agad na nag-alerto si Mike matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak mula sa earpiece na nakalagay sa tenga niya. Mabuti na lang at maaga niyang pinesto ang mga tauhan niya kanina. Men, get ready. The enemies will arrive in 10 minutes. Hold your fire till I say so. Mark, alam mo na ang gagawin. Mabilis niyang utos sa mga tauhan niya mula sa earpiece na nakalagay sa kabila niyang tenga. Babe, anong nangyari? Kinakabahan na tanong ni Cassie. Napaaga ang dating nila. Tumatawid na sila sa ilog ngayon. What? Paano na tayo? Saan tayo dadaan? Halika, humawa ka sa akin. Sa kabila tayo dadaan. Habang mabilis na binabaybay ng mag-asawa ang pagtawid sa kabilang ilog, saka naman sila nakarinig ng mga putok. Biglang napamura si Mike at sininghalan si Mark mula sa earpiece na kakabit sa kabila niyang tenga. Mark, di ba maliwanag ang sinabi ko na walang magpapaputok hanggat hindi ko sinasabi? Boss, bobo kasi si Efren. Nakakita lang ng ahas nagpaputok na agad. Kaya nakita siya ng kalaban at pinaputokan din. Ang tagal-tagal na sa serbisyo. Hindi pa rin marunong kung anong gagawin sa ahas na hindi gumagamit ng armas. Idadamay pa niya mga kasamahan niya. Dahil sa hindi na kayang kontrolin ni Mike ang mga pangyayari, mabilis na lang niyang binuhat si Cassie at patakbo na dinala sa kotse na nakatago sa loob ng kagubatan, malapit lang sa gilid ng kalsada.
Humihingal na pinasok niya ito sa loob ng kotse. Akmang tatalikod siya nang hinawakan ni Cassie ang mga kamay niya. Babe, saan ka pupunta? Babe, kailangan kong balikan at tulungan ang mga tauhan ko. Nalagyan na natin ng spy camera ang katawan ni Sandra. Kaya malaya nang makita ni Miko kung saan dadalhin ang mga tauhan ni Alex. Susunod na ako doon. Babe, nandoon naman si Mark eh. Kaya na nila yun. Babe, hindi pwede. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit kailangan din ako ng mga tauhan ko. Sige, doon na lang tayo magkita sa loob ng Airy. Dad, ikabit mo itong spy camera sa damit mo para mamonitor din kita. Kapag sa cellphone mo kasi nawawala ang signal mo. Salamat anak. Nakangiting wika ni Mike. Sige na, aalis na ako. Babe, tawag ni Cassie. Halatang ayaw pa siyang bitawan. Babe, katulad ko, may mga pamilya din ang mga tauhan ko. Hindi porket leader nila ako, hahayaan ko na lang silang tuluyang mapahamak. Dahil sa atin, kaya sila lumalaban. At bilang leader, kailangan kong iparamdam sa kanila na handa ko rin silang ipaglaban. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Cassie at napapikit siya nang lumapat ang labi ni Mike sa noo niya. Hinalikan din ni Mike ang noo ng kanyang anak. Miko, ang bilin ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Tumango si Miko sa ama habang lihim na nakakuyom ang mga kamao. Pilit pinipigilan ang anumang emosyon na nabubuhay sa loob niya. Ayaw niyang umiyak. I love you, Dad. Mag-ingat ka. Matapang niyang pagkakasabi sa kanyang ama. I will, anak. I love you too. Nakangiting sagot ni Mike bago mabilis na tumalikod at patakbo na bumalik sa dinaanan nila ni Cassie kanina. Samantalang 3 na ang natamaan sa grupo ng mga elite task force nang makabalik si Mike. Pinagsama niyang dalhin ang mga ito sa loob ng lumang bahay upang mawigyan ng first aid kit ang kanyang mga tauhan mula sa medical team ng elite task force. Nakita niya sa di kalayuan ang tumatakbong si Sandra. Hawak ang kamay ng isang lalaki na tumutulong sa kanya upang makatakas. Mabilis niya itong hinabol at pinaputukan ang sino mang kalabang nakikita niya. Hindi na niya alam kung gaano nakalayo ang tinakbo niya dahil kanina pa sila paikot-ikot sa loob ng gubat. Maraming ilog na rin silang tinawid. Boss, bigla silang nawala. Wika ni Mark nang mapahinto na rin ito sa tabi niya. Binalingan niya ang kanyang mga tauhan na sumusunod din sa likod nila. Hindi pa sila nakakalayo. Kailangan nating malaman kung saan siya ikukulong ng Alex na yan. Maghiwa-hiwalay tayo. Dad, diretso lang. Malapit ka lang sa kanila. Nakita ko ang spy camera ni Sandra. Tumatawid sila sa ilog. Narinig niyang wika ni Miko sa kanyang earpiece. Thank you, anak. Pagkasabi ay mabilis na nilang tinakbo ang kinaroroonan ni Sandra. Hindi nga nagkakamali ang anak niya dahil malapit na silang makatawid ngayon sa kabilang gubat. Hindi na rin nagdalawang isip si Mike. Lumusong na rin siya sa tubig upang habulin ng dalawa. Mahigit 1 oras din ang nakalipas sa paghahabol nila sa dalawa. Humihingal na silang lahat sa kakahabol. Hindi naman pwedeng barilin nila ito dahil si Sandra lamang ang tanging susi upang makaharap ni Mike si Alex Montenegro. Dad, malapit na kayo sa Airy. Nandito na rin kami ni Mommy. Don't worry, nakatago ang aming sasakyan dito, kaya hindi nila kami makikita kaagad. Job well done, anak. Nakangiting sagot ni Mike kay Miko. Taas noon namang nagsalute si Miko sa ama kahit hindi siya nito nakikita. Lihim na ngumiti si Cassie dahil sa kakaibang tandem ng mag-ama. Umangat si Miko ng mukha at pinagmasdan ng mabuti ang higanteng wall na nakapatong sa itaas ng bundok. May yahambing ang taas nito sa Great Wall of China. Ang higanteng gate ay nakadesenyo sa isang malaking agila na umahati sa gitna kapag ito'y nakabukas. Puro gawa sa bato ang lahat na makikita sa loob at labas ng Airy. Mula sa gate at maging sa mga malalaking bahay na nakatayo sa tuktok ng bundok. Tinignan niya ang laptop na nakakonekta sa mga surveillance camera. At lalo siyang namangha nang makita ang daan sa itaas mismo ng makapal na bato na nagsisilbing wall ng buong Airy. Kapag dumaan ka sa itaas, huwag kang titingin sa ibaba dahil siguradong malulula ka sa sobrang taas at hindi mo nakakayanan na magpatuloy pa sa paglalakad. Sa takot na baka malaglag ka sa ilalim at tumama ang katawan mo sa mga nakausling bato. Nagtataka si Miko, bakit ito tinawag ni Airy? Sa isang tingin pa lang ay sobrang hirap na ang dinanas ng mga tao. Magawa lang ang wall na ito na parang tulay na kung titignan sa itaas dahil nakapatong ito sa mismong tuktok ng mga bundok. Binalingan niya ang ina at curious na tinanong ito. Mommy,
Akala ko ang area ay isang patag na lugar. Bakit puro bundok ito? Ngumiti si Cassie sa anak at pinaliwanag sa kanya ang bahagi ng kwento ni Eri na binasa lang din niya mula sa nakatagong libro ng kanyang inang si Ara. Anak, kaya siya tinawag ni Eri dahil mundo siya ng mga mayayaman na Aita. Kung sa Pilipinas ay sila ay mahirap na tao, ngunit iba si Eri. Ang Eri ay napakayaman dahil napapalibutan ito ng maraming nakalibing na ginto. Dahilan kung bakit marami ang gustong pasukin ito. Ang Eagle Queen at Eagle King lamang ang kanilang tinuturing na Diyos at Diyosa. Kung sinong makapagsuot ng kwintas na may palawit na hugis agila, siya lamang ang kikilalanin nilang Diyos at Diyosa sa loob ng Eri. Dalawa lamang ang kwintas. Iyon ay ang suot ni Alex Montenegro bilang Eagle King at ang suot ko ngayon bilang Eagle Queen. Araw-araw nag-aalay sila ng mga ginto sa kanilang Diyos at Diyosa dahil naniniwala sila na mas lalo pang dadami ang biyaya na darating sa kanila. Ang mga higanting wall na yan ay ginawa ng mga sinaunang Aita mula sa kanilang mga dugo at pawis upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa mga masasamang tao na gustong pasukin ito. Paano po tinanghal na Eagle Queen si Lola Ara? Muling tanong ni Miko. Isang araw, umakyat sa bundok ang Lola Ara mo at ang Lola Dave mo upang mag-adventure. At nagkataon, natagpuan nilang duguan si Apo Dakbana, ang pinakamatandang pinuno ng mga taga-Eri noong panahon na yon. Dahil doktor din ng Lola Ara mo at may alam sa mga herbal medicine, iniligtas niya si Apo Dakbana. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng pwedeng gamot, natagpuan nila ng lolo mo ang lugar kung saan may maraming nakalibing na ginto. Simula nun, ginawa na nilang Eagle Queen ang Lola Ara mo sa paniniwalang siya ang tanging tagapagligtas at swerte sa mga taga-Aita. Kaya naisipan ng lola mo na magpatayo ng maraming hospitals dahil sa kanila. Maniwala ka man at sa hindi, malaki ang naging ambag nila kung bakit nagkaroon tayo ng maraming branch ng hospital sa iba't ibang bansa. Taon-taon naguhukay sila ng maraming ginto upang ialay sa kanilang Diyosa at iyon ang Lola Ara mo. Subalit tumigil ang lahat nang pinasok ito ni Alex Montenegro. Naging ganid siya sa salapi, kaya pilano niya na burahin ang Eagle Queen sa landas niya. Dahil maliban sa hindi niya ito kayang paibigin, hindi niya rin kayang pasunurin ito sa lahat ng gusto niya. Ha? Bakit naman naging Eagle King si Alex Montenegro? Bakit hindi na lang si Lolo Dave? Dahil si Lola Ara naman ang Eagle Queen. Yun nga sana ang gustong mangyari ni Apo Dakbana. Kaya lang hindi nakapasa ang Lolo Dave mo sa pagsubok. Siguro nagkulang siya sa tiwala sa sarili na makakaya niya, kaya hindi siya nakapasa. Hindi kasi siya kasing talino ng Lola Ara mo. Kaya noong malaman ni Alex Montenegro ang tungkol dito, kinumbinsi niya si Apo Dakbana upang gawin siyang Eagle King. Noong panahon na yon, si Master Allen ang kanang kamay ni Apo Dakbana. Kaya siyang nagbigay ng pagsubok kay Alex Montenegro. Pumalit lang si Master Allen sa kanya bilang pinuno nung namatay ito. Nakapasa naman si Alex sa pagsubok, kaya siyang hinirang na kauna-unahang Eagle King. Ang Eagle King ang nagsisilbing Diyos ng digmaan. Siya ang tagapagtanggol ng Eri. At ang Eagle Queen naman, ang nagsisilbing Diyos ng kaluwalhatian. Siya naman ang tagapag-alaga ng kayamanan ng Eri. Ngunit sa isang iglap, pinuksa nila ang lola mo sa kagustuhan nila na mamuno sa kayamanan ng Eri. Biglang nalungkot ang mukha ni Miko dahil sa kwento ng kanyang ina. Anak, alam mo bang nalulungkot ako? Dahil lumaki akong hindi nagampanan ng halaga ng kwintas na to. Hindi ko nagampanan ang aking responsibilidad upang pamunuan ng Eri. Sa takot ko na baka madamay kayo ng mga anak ko. Pero Mom, makakaya na natin ngayon dahil isang Demon King ang daddy ko. Alam kong kaya niyang labanan kahit gaano pa kabangis si Alex Montenegro. Matapang niyang sagot sa ina. Naniniwala rin ako sa daddy mo, ngunit hindi ko pa rin maaalis sa akin ang takot at pangamba na baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi bakal ang katawan ng daddy mo upang harangan ang lahat ng bala na pwedeng tumama sa kanya. Tumahimik si Miko. Siguro nga, hindi bakal ang katawan ng kanyang ama. Ngunit malaki ang paghanga niya rito. Mula pa noong maliit siya, wala siyang ibang iniidolo, kundi ang kanyang ama. Maliban sa pagiging CEO ng dalawang kumpanya, ang De La Vega Corp at Coaster Shipping Line, naging captain ng Elite Special Task Force pa ito at pinuno ng lahat ng L-bosses sa buong mundo bilang king. At siya bilang anak ng isang Mike Valdalion na iniidolo niya, ginawa niya ang lahat upang maging karapat-dapat siyang tawaging anak nito. Simula nang makilala niya ito, nagkaroon siya ng determinasyon sa sarili
upang sundan ang lahat ng yapak nito. At ngayon pa lang, nakikita niya na ang sarili sa kanyang ama. Mabilis na naging alerto ang dalawang elite na kasama nila sa loob ng sasakyan. Matapos marinig ang magkasunod na putukan at impit na sigaw ng mga tinamaan ng armas. Kahit sa ang sulok ay maririnig ang pagpapalitan ng putok ng mga elite forces at tauhan ni Alex. Maging ang kalahati ng mga bosses ay tumulong na rin kay Mike upang lusubin ang Eri. Kung kanina ay may nakikita pa silang mga Aita na lumalabas-pasok sa gate, ngayon halos lahat ay takot na lumabas at pinili na lamang manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kaninang dinadaanan ng mga Aita na wall na nakapatong sa bundok ay puro tauhan na ni Alex Montenegro ang nakahanay. Buong pwersa silang umalerto nang marinig ang samot-saring mga putukan mula sa ibaba. "Anak, ang daddy mo!" Nag-aalalang wika ni Cassie at sabay nilang tinignan ang video sa laptop na nakalink sa spy camera ni Mike. Agad nilang nakita ito na hawak ng mga tauhan ni Alex Montenegro habang nakaposes ang dalawang kamay sa kanyang likuran. "Pasok!" Bulyaw ng isang lalaki sa kanya at malakas itong tinutulak papasok ng gate. "Dad! Mike!" Parehong sigaw ng mag-ina mula sa loob ng sasakyan nang makita ang ginawa ng tauhan ni Alex. Muntik nang mapalingon si Mike mula sa kanilang kinaroroonan nang marinig ang kanilang mga boses mula sa suot niyang earpiece. Subalit hindi niya ginawa dahil alam niyang kapag lumingon siya, malalaman ng mga tauhan ni Alex na nandito ang kanyang mag-ina. "Nebrini siyam istaradem." Mahinang wika ni Mike habang napapatid sa paglalakad dahil panay ang tulak sa kanya na mukhang wrestler na lalaki. Umaakyat na sila ngayon sa higanting wall na nakapatong sa tuktok ng bundok. Kasunod nila ay si Sandra na hindi pa rin natatanggalan ng pose sa mga kamay. "Ha? Ano daw ang sabi niya?" Gulat na tanong ni Cassie sa kanyang anak dahil hindi niya maintindihan ang sinabi ng kanyang asawa. "Ang sabi daw niya, huwag tayong mag-alala dahil alam niya ang ginagawa niya." Paliwanag naman ni Miko sa kanyang ina. "Paano mo nalaman na yan ang ibig sabihin niya, anak? Parang ibang lingwahe yun." "Mommy, nung maliit pa lang ako, kapag magkasama kami nagsuswimming ni Daddy, palagi niya akong tinuturuan ng Bosnian language. Kasi kaunti lang daw nakakaalam nun dahil mahirap siyang aralin." "Mahirap aralin? Bakit niya tinuro sa'yo?" Kunot noon na tanong ni Cassie sa anak. Nagkibit balikat lang ito. "Ewan ko, basta lagi lang niyang sinasabi sa akin na kailangan ko daw tong aralin dahil delikado ang trabaho niya at magagamit daw namin ang language na to kapag dumating ang mga ganitong pagkakataon. Hindi kasi madaling maintindihan ng kalaban." Tumahimik na lang si Cassie dahil sa paliwanag ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na mas marami pa palang itong alam kaysa sa kanya. Minsan tinanong niya ang sarili kung kanino niya pinaglihi si Miko, samantalang hindi naman ganito katalino si Missy. Malamang sa kanyang ama dahil palihim niyang kinakausap ito sa picture nung pinagbubuntis niya ang kambal. Mabuti nilang pala sumama si Miko. Malaking may tutulong nito sa kanyang ama, lalo na sa ganitong pagkakataon na hindi siya makakausap ni Mike sa language na alam ng kalaban. Baka mahalata sila. "Anak, tignan mo dyan kung saan nila dadalhin ng daddy mo. Baka sinadya niya talagang magpahuli para makapasok siya sa loob at makita niya mismo si Alex Montenegro at ang Marcos na yan." "Yan din ang iniisip ko, Mom. Baka sinadya talaga ni daddy na magpahuli sa kanila." "Ewan ko ba, anak? Parang gusto kong sundan ng daddy mo. Baka mamaya wala siyang katulong dun upang labanan ng mga tauhan ni Alex. Baka saktan nila ang daddy mo." Nag-aalalang wika ni Cassie. "Mom, ito lang muna ang matutulong natin kay Dad. Hindi gagawin ni Daddy yan kung wala siyang ibang plano. Hayaan na muna natin siya sa diskarte niya. Marami siyang boses at elite na mga tauhan sa buong paligid ng Eri. Hindi nila pababayaan si Dad." Muli nilang mag-inang tinignan ang screen monitor sa laptop. Nakita nilang pabalibag na pinasok si Mike sa loob ng gawa sa batong kulungan. Ganun na lang ang kanilang pagkasindak nang makita ang isang payat na lalaki na nakaupo sa kama habang nakaharap kay Mike. Talagang kamukha ito ni Alex Montenegro. Ang pinagkaiba lang dahil mas payat ito kaysa sa kanya. Sandaling nagkatitigan ng lalaki na kamukha ni Alex at si Mike. Nasa ganon silang sitwasyon nang kasunod namang binalibag papasok sa loob si Sandra. Mas lalong nasindak ito nang makita ang kamukha ng ama. "Sweetie, oh sweetie, ikaw nga, anong nangyari sa mukha mo?"
Naiiyak na tanong nito nang makita ang kalahating sunog na mukha ni Sandra. Hindi makapaniwala si Sandra sa lalaking kaharap niya ngayon. Isa na ang tumatawag nun sa kanya, ang Daddy Alex niya. Akmang yayakapin na siya ng lalaki nang mabilis siyang tumayo at umiwas dito. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Paano nangyari na kamukha ng lalaking to ang kanyang ama? Sweetie, ako ito, si Alex Montenegro, ang daddy mo. Hindi mo na ba kilala si daddy? Humahagulhol na wika ng matanda. Halatang nasasaktan siya sa pinapakita ni Sandra sa kanya. Hindi ikaw si Alex Montenegro. Hindi nakakulong ang daddy ko. Siya ang Eagle King ng Airy. Biglang sagot ni Sandra habang patuloy sa pag-atras dahil gusto na siyang yakapin ni Alex. Agad namang natigilan si Alex nang marinig ang sagot ni Sandra. Biglang nagiba ang anyo nito at waring papatay ng tao. Nagmamasid lang si Mike sa pwedeng gawin ni Alex. Pagkaraay mapakla itong ngumiti kay Sandra. Hindi totoo yan, anak. Ako ang tunay na Alex Montenegro. Ang kilala mong ama ay kakambal ko, si Marcos Montenegro. Napaawang ang labi nilang lahat matapos marinig ang sinabi ng totoong Alex. Umiling-iling si Sandra. Parang ayaw tanggapin ng kanyang sistema na ang tunay niyang ama ay matagal na palang nakakulong sa loob ng malaking bato na to. Nagsiunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha habang pinakikinggan ang paliwanag ni Alex sa kanya.